This is JVN, Tito Tony, live here from the House of Mystics. For those of you who have questions all about our topic, hindi yata nag-update dito sa second account yung topic. So the topic for today is all about the mind and body or mind over body. Okay? Ayun kasi minsan pag kami mga iniisip tayo, automatic gumagalaw yung katawan natin. Diba? So paano mangyayari or paano natin pwedeng i-boost pa or i-enhance pa yung brain functioning natin since nowadays kailangan ng brain cells kumilos. Hindi na pwedeng yung parating wala nang high brain na lang. work eh. Puro automated na eh. Ayan lang diba? po. Tapos may AI pa. Paano Ginagawang tamad ng mga tao. Sabi ni Zuckerberg, ano na ngayon, puro salamin na lang, Ay, yes. Wala nang di ganun ha. Salamin na lang ang gagana, sige. So, Tito, ano po ba yung yung before na ginagawa ng mga tao, 'di ba? Naglalagay sila ng pyramid sa ulo. Meron ng ganun. 'Di ba? So, para saan yung mga ganung bagay? Bakit nila gustong i-enhance before yung ng Kasi tao? Kasi it is all about ano yung nandoon. Kasi noon, nung mga panahon na yan, mga 60s, 70s, ang tao, concerned siya dun sa ayon. Ano ba yung ayon? Yung ayon na yun, atom yun na magkakadikit, magkakahiwalay, ganun. So pag ionized yung tubig, nagiging maayos ang brain. Ibig sabihin, nawawala yung issue sa aspeto ng kalusugan. Ionized ang tawag. Di ba ngayon merong Kangen water? Yung Kangen water, ano ba yun? Ano ba yung Kangen water? Pareho sila ng karakter ng characteristic na ano din yan ionized. Binago lang yung pangalan na Kangen. Ganun. Yes. The same story. Yung kay Ernie Baron pa yun yung pyramid. Kay Ernie Baron na pyramid. At saka kay Johnny Midnight. Sila Johnny Midnight na una dyan bago si Ernie Baron Nilalagay sa tubig, tapos nagdadasal ng Our Father sa Aramaic, at yung tubig nagiging healing water. Kaya nga, merong tawag toning. May toning noon Yung toning, mga tao, gumagaling Gumagaling. Tanong mo sa mami mo. Meron toning water na sa mga ganong oras naka-schedule, madaling araw lang halos. Tapos, kumakanta na si Johnny Midnight ng madaling araw. Oo, ganon. Yun ang toning. At na-prove yun maraming gumaling dun ngayon, nawala na naman sa uli. Pero meron pa rin ako. Si Cheche, yung pamangkin ko, doon po nabuo sa Tawani Water. Diba? Meron ganon So, meron talagang may kinalaman talaga yung ions na sinasabi na ngayon, sa modern times natin, mas yung sinasabi na Kangen water. Yung CMD na nanggaling sa salt water sa Utah. Diba, hina-harvest nila yon. At yung CMD, water yun water, tubig yun. Crystallized water na namamahay ang mga mineral doon. Okay. So, meron nangyari. Merong test sa tubig. Nako, ang hirap lang sabihin dito Yung mga tubig na pinagkakaguluhan ninyo, zero. Zero mineral. Kahit na wala. Nagpumunta pa kami ng Surigao. Sorsogon pala. Sorsogon, nag-testing kami ng mga tubig. Mas marami pang mineral content yung yung tubig sa balon. Lahat sila kulay pula Ibig sabihin, walang mineral content. Tapos sa pangalan, mineral water. Wala kang mineral Kuha mo. Kasi mapunta tayo dyan sa body and mind and soul. Kulang, walang soul. Soul, mahaba-haba kasing topic si soul. Ang soul nandito. Yan ang soul. Pag naginip ka, meron kang napanaginipan na isang bata o isang baby na kung ano man ang ginagawa niya doon, yan yung soul form mo. Soul form mo yan na nagsasalita sa'yo. Ngayon,
paano ba mapapalabas si soul form dito? Pag lumabas yan, patay ka na. So, kailangan may kinalaman si yung nandito sa gitna. Diba? Ano yan? Ang tawag natin, left shoulder, right shoulder. Yung gedula gebura, pag pinagsama mo yan, merong isang bahagi rito na naputol yon nung nagkasala si Eva at si Adan. Pero yon nadudugtong yon. Pag nadugtong yon, yun ang daanan. Pag dumaan yon, lahat ng wish coming true. Wish coming true. Yun. Ganun ang pag-manifest na sinasabi. Kailangan pagdugtungin mo yung gebura, gedula, at saka ito, sasabihin mo na pangalan, daat. Si daat, pag hindi yan nakatawid kay gebura, gedula, wala yung wish mo. Kailangan mong bumaba. Sabi niya, for the kingdom, nasa baba. And the power, nasa kanan, sa kaliwa. And the glory, nasa kanan. Are yours, ang yours, dito yon. Dito na. Yan yung keter na sinasabi. Pagkatapos ng keter, meron pa doon. At meron pa doon. Kasi merong yung lugar ng mga sage. Nandun yun eh. And the magician. So, yung mga yun, pag bumaba yun, lahat ng gusto mong mangyayari. In a wish, in a flick of a finger, nangyayari yun. Why? Kasi very sharp. Nagkakadugtong-dugtong sila. At ang pinaka-cue dyan, yung daat. Pag walang daat, hindi mo kilala yan, wala ka na. Kasi sa Tree of Life, binura yung daat. Why? Kasi gusto nila, sila lang. Tinago. Sila lang ang may gusto, sila lang. Ay, for the kingdom, the power, and the glory are yours. Nasa si daat. Yun ang bridge eh. And the bridge ay mga engkanto. Engkanto. Oo. Yung lolo, lola, Eva, engkantada. Hindi nyo alam, engkantada yung lola. Diba? Hindi nila alam. Kasama yan sa sa yung tinatawag nila na, yan ang tawag nila dyan nakatira sa litid ng bundok. Yun ang tawag nila. Yan ang Eva. Yan din yung Abonatak, Madak, Uf o Uf-Madak. Si Abonatak, si Adan, si Uf-Madak, si Eva. Ginagamit yan, yung dalawang yan. Dahil pag pinagsama-sama mo yan, tapos lagyan mo ng Enatak, lahat ng gusto mo mangyayari, JB. Gusto kong magkaroon ng ganito. Sige. Gusto mo pala eh. Ganon. Pinagdudugtong-dugtong yun. Ngayon, balikan natin yung body, mind, soul. Wala nga yung blood. No? Kasi ano yan eh. Diba? 4 yung consciousness. The consciousness points you to your physical body. And the subconsciousness points to your mind, body. Mind, soul. And the supraconsciousness points to your keter. Nasa crown yan. And yung above supra, yung super consciousness, kailangan may garugtong dito eh. Nandito yung pinakadulo ng keter. Pag akyat mo doon, nandun yung 4. Yung Ein Sof, Ein Sof, Ein Sof, Ein Sof. Pag hindi ka nakadating doon, hindi ka nakarating sa langit. Malayo ka pa. Kaya ang sabi ko doon sa tumawag, Kuya, wala ka pa nga, hindi ka pa nga elementary. Kailangan mag-aral ka pa. Kasi sabi ko, sige. Total, yan ang usapan natin. Tanong kita ngayon, sino yung dinadasalan ninyong Our Father? Alam mo pangalan? Wala siya may bigay. May binigay siya, Yahweh, Jehovah, Adonai. Ay, hindi. Title yan. Yung pangalan, sabi ko. Hindi nila alam. Hindi niya masabi. Okay. Sige, okay. Ganito ha. Pag nagdadasal ka ng Our Father, sinong naiisip mo? Sabi niya, Diyos. Sinong Diyos yun? Si Jesus ba at saka yung tatay, isa lang? Hindi. May nanay eh. May lola eh. Sabi nga ng mga iglesia ni Cristo, kayo nga nagdadasal kayo sa nanay na Diyos eh. Sabi ko, meron palang nanay yung Diyos. Mas alam pa nila. Di ba? Bakit ganun? Bakit yung mga Katoliko? Tinago sa Catholics. Kaya bakit yung mga Katoliko nawawala? At saka, Kasan na kayo mga kapatid? Patriarchal kasi yung before doon sa Catholic. That's why yung mga babae hindi lahat yung mga Hodyo. Mga Diyo ayaw nila sa babae kasi
mababa lang ang ano nila. Tingin. Pero hindi nila alam, pantay yun. Pantay. Yan yung mga common misconception with regards doon sa religious supremacy na tinatawag at saka doon sa religious order. Tsaka daming itinago. Unang itinago. Sabi mo, Our Father. O sige, nag-Our Father ka. Anong pangalan ng Our Father? Kasi kamukha ni JB Ato niya, Our Father. Sino yung father mo? Kilala. Kilala yun, Victor. Kilala yun. Paano yun? May Our Mother Merong Our Mother Hindi ayan sa wikan, mas nauuna pa ang enerhiya ng mga babae. Si Isis, si Venus, si Hecate, at yung hindi kilalang masyado, si Sige. Diyosa din yung Sige. Before anything else, si Sige muna. Sige ka ng Sige niya, hindi mo pala kilala si Sige. Sige. Tapos, merong counterpart na lalaki yun. Nandun sila Cernunos. Paano? Sige. Pag-usapan nga natin. Kasi yung relihiyon, nagkagulo-gulo sila. Nagugulo na. At hindi na magkaunawaan. Sino pinag-uusapan natin dito? So, kailangan talaga pag-usapan yun muna. At maraming kasi kamukha niyan. Pupunta tayo ng Atlantis. Sa totoo lang, dito sa physical world, maraming dapat puntahan, hindi lang yung Atlantis. Hindi lang yung Bermuda Triangle. At hindi lang yung Beringan. Kailangan magpunta doon sa Pinatubo para makausap natin si Apo Malyari. Lolo, ano ba nangyayari sa Pilipinas? Di ba? Ano ba nangyayari, Lord? Ganun ang tanong Diyos ko, gulo. May Kaya nga, yung sinasabi ni Plato na know thyself, hindi mo nga kilala yung pangalan mo Yung taong ikaw, may pangalan din yan. Akala mo ba, John Victor? Hindi, may pangalan sarili yan. Sige. Paano mong malalaman ngayon yan? Ayan. Tapos nag-aaway-aaway sila. Hindi, kami tunay na reliyon. Kami sige, hintayin natin yung lunduan ng panahon para magkakilala tayo. Diyos ko, isa-isahin yun kalahati doon hindi, peke. Light years. Ayan na. Light years na lang parating na yung sinasabi na lunduan ng panahon. At saka marami rin po ngayon nagtataka bakit daw ang bilis ng panahon. Kasi nga, naghahabulan na yung lunduan ng panahon Ayan na to be exact, you are waiting for 36,000 light years. Matagal pa naman yun. Isang pitik lang sa Diyos yun! Wala pang 2 araw kay Lord yun. 2 araw. Eto na ako! Diyos ko, ilang yun. Compute. Mga millions. Basta, ang pinaka bottom line, be good. Wala na tayong ibang armas o instrumento para makalapit tayo sa Panginoong Diyos na lumalang sa lahat. Kasi kung wala yun, yung goodness na yun, kasama tayo dun sa mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Mas delikado yun. Gusto ni Lolo S yun. Lonely boy siya dun. Marami na rin siya kasama. Marami na rin siya magiging kasama niyan pagka nagkataon. Kaya nga, we need to do good deeds. Kasama, kakamping, kadugo, kabarangay, ka-DDS, ka-BBM. Sige, kayo na lahat na kayo. Lahat na ng kasangkot. Ay, bawal yun. Ayayari. Ayan. So, Tito, how about dun sa brain functioning? Di ba minsan, katulad ni Uri Geller, pinag-practicean lang din siya ng ibang Actually, alam niya yun. Alam niya pinag-practicean lang siya. Kaya hindi niya nilabas lahat Oo. Hindi niya nilabas ang lahat ng lihim. Kung alimbawa, 100, binigay niya lang 3, 4, ganun. Kasi nagpakita siya ng pruweba. Sige, at this point of time, Big Ben will ring. Nakita nila, nag-ring. Tapos at this point of time, yung ng mga building na may mga tornilyo, kusang mababagsak ang mga tornilyo nangyari. Pruweba siya Pruweba siya. Tsaka mataas ang telekinetic power ni Yuri. Ang hindi lang sinasabi ni Yuri is what is beyond the telekinetic power. Merong beyond.
Kasi, God is all about energy. Yes. Hindi naman siya God lang. Hindi. At paano nasasabi na ang Diyos ay omnipresent? Paano? Mismong dugo, may bahagi siya nun eh. Hindi niya kailangan ng anghel para mag-report. Yung sa loob ng katawan mo, pag sinabi, ano nangyari sa'yo? Alam niya na yon. Kahit hindi ka magdasal, alam niya. Oo, alam niya. Kahit alam niya rin, nagtatampo siya sa'yo. Oo, ganun ka bilis. Ganun eh. Di ba, Tito, minsan yung mga tao mabilis magtampo. Hindi pwede, magagalit. Bakit kami, may karapatan ka ba magtampo nilalang ka lang? Oo. Wala dapat. Wala tayong karapatan dyan. Pero isipin mo, bakit katampo-tampo ba yung nangyari sa inyo? Sino may kasalanan? Hindi, task work yun eh. Kailangan mangyari sa yun dahil kung hindi, parang ulitin ko yung nangyari kay Johnson Go. Yung mentor kong isa na namatay na. Natuto siyang mag-aral, manggamot kasi yung nanay niya inaaswang. Doon nagsimula lahat yun eh. Doon nagsimula. Ako naman hindi ganun ang karanasan ko. Adventuroso ko eh. Nakita ko, nagagamot siya. Paano kaya manggamot? Hindi na ako makatakas. Lord, ayoko na po manggamot. Mahirap. Oo, mahirap. Nakaka-drain actually. Pero yung iba gustong-gusto manggamot, tignan natin. Hindi, yung DNA mo. Matatamper, madidisturb. Tsaka madidissolve. Kaya good luck. Kasi yung life force na binibigay mo dun sa tao, life force mo yun mismo. Hindi mo na mamalayan. Hindi mo na mababawi yun. Oo. Hindi na. Okay. Tapos minsan, kung kani-kanino ka nagkakaroon ng kontrata para lang masalba yung kaluluwa ng tao, yun din yung isa sa mga hindi maganda. Yan. So, that's dun sa spiritual. Pero tito dun sa body natin, di ba, nauso na ngayon yung mga pampa-beauty, Augment. Augment. Kasalanan yun. Thou shall not kill. Di ba, laking katoliko ko. Sa San Sebastian, may pari doon. Sabi niya, mutilation is a sin. Ano ba nangyayari ngayon? Nagpa-outgender ka na. Di ba? Ano bang tawag doon? In-gender o outgender? Outgender. Nagpa-body modification na sila. Mutilation ang tawag. It's a big no-no to modify your body, especially dun sa tattoo. Kung wala kang tattoo dati, good luck. Saka pangit sa puso yung tattoo. Oo. Not unless isa kang... Henna, pwede. Kaso nga lang dito maraming allergy dun sa henna. Yung henna na walang allergy. At saka yung henna na mabubura. Yun. Kasi pag hindi na mabubura yan, ikinamatayan mo yan, dadaanan mo yan. Na-try ko yan once, pero hindi na ako umulit kasi ang kate-kate. Ang daming bukol dito sa likod ko. Nagpatato ako kasi dati. Kasi yan pwedeng merong skin allergy. Opo. Pero henna yung gamit, henna dyed. Simula na, never na ako nagpatato. Or kahit anong henna or kahit anong tato. Kasi ang hirap magkaroon ng allergic reaction nagkakasugat-sugat. Yun. At saka yung isa pa with regards naman po doon sa cell regeneration. Isa pa yun. Yung gustong kaasam-asam ng mga taong makakuha ng beautiful youth-looking. Cell therapy. Cell therapy. Yan yung isa sa mga ngayon pinag-aaralan ng science. Pero wala pa rin kuha ng right formula. Hindi, kasi nga, Diyos yan eh. Maging Diyos ka para malaman mo. Oo. At saka, over time talaga nagde-deteriorate yung cells. Now, saan yung right time para makapag-produce ka ng bagong cells? Para ma-eliminate mo yung old cells mo. Magpa-stem cell ka. Yun din. Pero kung energy yung gagamitin mo, madidrain ka niyan. Paano makaka-recover or madadagdagan ang life force ng isang tao? Maraming proseso. Una, solve mo muna kung merong tawag benefic influence o malefic influence yung planeta mo. Pag nalaman nung meron, i-resolve mo yun. Prayers can resolve. Lahat ng prayers pwedeng makaresolve. Isa yung mga mantra
na tinuturo si Manjusri. Kasi si Manjusri, yung mismong Manjusri fire, yon ang nagre-resolve kung ano yung may mali sa loob. The same truth telling, kung Hindu ka naman, ang tinatawag naman ay si Shiva. Om Tirunila Kantam Makaral Shivaya Namah. Yung kanta na yun, inaayos niya yung original form mo, na DNA form mo, na buo. Kasi, the more, kaya nga binigyan ng 10 utos ng Diyos. Kasi, isa doon na magawa mo, o malabag mo, yung DNA na chichip. Nag-chichip yan. So, paano mo siyang pababalikin? Prayer ulit. Prayer. At saka, yung pagligo sa tubig dagat. Doon ka. Mag-scuba diving ka. Mag-aral ka ng scuba. O, doon ka na muna sa Calatagan Bay para bumalik yung dating ikaw. Ano po ang mantra para maiwasan magkasakit? Ay, meron sa YouTube channel ko. Pumunta ka. Meron doon, maiwasan mo magkasakit. Marami. Hanapin mo. Yun lang, prayer to Saint Gabriel. Makakaiwas ka na magkasakit doon Yun. So, ano pa mga katanungan, guys? Magtanong na kayo. Puro kwento kami dito. Ayan. So, Tito, may device na po ba natagpuan or na-discover ang mga scientists ngayon for the brain functioning? Meron tinatago Yung isa yata, yung dun sa, yung tinatawag nilang coronavirus sa Vatican. Totoo po ko kaya? Totoo yun. Pero tinatago. Yun nga. Tinago nila kasi nga iba yung nakikita nila. Nakikita nila lahat. So, hindi lang sure dun sa... Kamukha itong si Julie, nagpunta sa amin yan si Julie Casas. Si Julie, gusto niyang malaman ano ang epekto ng pagdarasal doon sa Holy Lotus, yung Om Mani Padme Hum. O di, tinuro ko sa kanya, paano? O sige, ito yung lotus ha. O gano mo ha. Ganyan ha. O kanta ka ng Om Mani Padme Hum ha. Ganyan, baba ka. Hanggang dito ka dito sa throat. Sa soul. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Nasa karating ka na sa puso, no? Tapos, nakakita siya ng pula. Pulang ano? Inkantado yun. Inkantadong pula. Ayaw nung inkantada na, oy, Julie, hindi ka pa nararapat. Kailangan meron ka ng 50s bago ka magganyan, ha? Ayan. Hindi alam ni Jules. Hindi alam ni Jules. Sabi magtatanong, Tito, bakit sinabi mo doon sa live? Hindi. Yung paggamit ng Om Mani Padme Hum, meron yan date at meron din yan kung ikaw ba ay align na sa kanila. Sinasabi sa kanila sila, Kuan Yin, sino yung mga kasundo nila doon, yung mga nilalang na mga bodhisattva, na kung karugtong ka doon, o di mag Om Mani Padme Hum ka, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Tapos sumunta ka doon sa Nepal, merong wheel ng Om Mani Padme Hum. Paikotin mo yun. Hindi naman ako naniniwala. Naniniwala ako doon sa lotus. Kasi when you chant Om Mani Padme Hum, lumalabas yung ng lotus. Lumalabas yun. At etheric form yung lotus. Etheric form yun. Sa mga inkantada, halimbawa, close ka kay Lola Maria Makiling o Lola Maria Sinukuan, humingi ka na, Lola, penging Om Mani Padme Hum, subo mo sa katawan ko. Ganun. Kaya lang, magiging very, 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 very holy ka na, wala ka ng materialism, baka mamatay ka na sa gutom. Hindi ka na magtatrabaho Oo. Tapos hindi ka na rin kakain. Kasi puro process lahat ng mga kakainin mo. Kailangan yun. Kailangan nung kumain kasi nasa physical world ka. Apat yung bubuin mong mundo sa buong katawan mo, ha. Meron pang isa na hidden. Kailangan buo yung Atzilut, yung Bria, yung Sira Asiya. May isa pa dito. Yun yung kalalagyan ng magician tsaka ng sage. Pag hindi na buo, wala. Bintang ang tawag doon, o kaya lutang ka.
mostly marami pong ganyan ngayon. Ay, lutang nga practice. Di ba nga, yung kaibigan ko, hindi na nga nagtrabaho. Sabi ni Aryong, Tone, yung kuya mo, bakit hindi naliligo? Ewan ko po. Ano sasagot ko sa kanya? Yun ang belief niya Bakit kailangan hindi maligo? Aba, yun ang gusto nila di ba? Wala naman nagturo sa atin ng ganun. Kaya nga Pero siguro, ang essence nun, kung bakit ayaw nila maligo, mawawala yung bigay sa kanila ng ano. Ano? Basta ako, twice a week lang ako maligo, sorry. Or nagiging potent yung amoy nila. Or yung energy daw nila. Basta ako naliligo lang ako tuwing Sabado at tuwing Martes. Sa ibang araw, pag nakipagkita kayo sa akin, may amoy ako. Ayun po, paano po yung daming naiinggit, wala ka namang ginagawa. Baunan mo ng Against Evil Eye, bumili ka ng tawas, no? Sa Ingles, alum, ha? Bumili ka niyan. May tipak-tipak niya. Kung nandito ka sa Metro Manila, marami yan sa Quiapo. Bumili ka per kilo. 1 kilo. Ilagay mo sa tubig. Maligo ka doon. Pag hindi nawala yung evil eye na yan. At saka ikaw rin, mafe-feel mo yan. Na nawawala na yan. Maalingasaw yung evil eye, ha? Pag may naamoy kayo na parang, ewan ko, ang hirap ipaliwanag. Yun na yun. Okay. Good morning. Ano pa mga tanong nyo, guys? Pagtanong na kayo. Mind, body, soul, spirit. Magkaiba yung soul sa spirit, ha? Magkaiba yun. Mamaya sabihin nyo, isa yun, ha? Hindi, ha? Magkaiba yan. Na-explain na yun last time all about the soul and the spirit differences nila. Ulitin na lang ulit namin next time. Kasi ang tagal na 2021 yata. Ulit, ha? Nandun pa tayo sa Erwin Garcia yata. Ano ba? Kaya ang hirap kasi mag-cut ng mga natin Sabi nga ng mga wako, kanat siya. Sabi ko, ewan ko, MC, ano yung MCU? Ayan. Ano pa mga katanungan nyo, guys? Please feel free to comment down below if you have any questions. Good morning din po. Sige. Ano pa? Kesa mag-dead air tayo. Hindi, balikan natin. Kailangan niya yung mind, body, soul, spirit. 4 pa lang ang nakalagay doon. Wala pa yung 3, ha? Yung blood. May 2 pa. May 2 pa. Yung nanggagaling sa ilong. Yung nanggagaling kay Kundalini. Iba yung schedule noon. Hindi pare-parehas. At kung hindi ka attached kay Kundalini, hindi mo alam ang gagawin mo sa buhay mo. At hindi ka makakagawa ng bata. Kahit na magpa-IVF o magpa-surrogate ka, hindi ka makakawa ng baby kasi hindi kayo konektado ni Kundalini. Yun ang dapat diskubrihin ng mga scientists. Ang milyon-milyon na nagagastos hindi pa rin nakakabuo ng baby. Exactly. Sabi ko, nako, sa amin yan sa Maynila, 1 tusok lang buntis na, di ba? Bakit ganon? Paliwanag mga JD. Marami kasing pasaway. At saka minsan talaga ayaw nila. Tsaka sabi ko nga, kapag may utang kayo, magtanong muna kayo. Pag may utang kayo, magbayad kayo. Pag nakapagbayad na kayo, tsaka kayo magpabuo ng baby. Exactly. Kasi milyon ang halagi. Milyon yung IVF, tapos pang-freeze ka, 450,000 yearly yan. Tsaka meron pang sperm bank of the Philippines. Sperm bank of the Philippines. Ayan, good morning din. True. Na-feel ko nga po, tapos dead bank ko na lang. Ako tuloy napapasama. Saan? Yung dun sa evil eye. Yun ang pinakamainam mong gawin. Bumili ka ng bathtub. Yun. Number 1. Bathtub, ha? Pangalawa, bumili ka ng yung dried petals ng rose. May nabibili niyan, mga kalahating gramo. Marami na yun. Ibudbud mo doon. Huwag ka maglalagay ng asin. Maglagay ka ng tubig alat. Yun. Kumuha ka ng tubig sa Manila Bay, kung malapit ka lang sa Luzon, magdala ka na ng timba o balde. Isang balde. Ilagay mo doon. Tapos amoy isda ka na.
Hindi, walang joke. Yan ang dapat gawin. Para matanggal yung evil eye. Ang breathing technique po ba ay nakakatulong sa mind, body, spirit, and soul? Yes! Kasi, nagkakaroon ng bridge yung daat. Nagkakaroon ng ganyan yan. Pero, bibilang ka, 1 to 5 or 1 to 4. 5, 4, 3, 2, 1, inhale. 5, 4, 3, 2, 1, exhale. Ganon. Ipipress mo muna siya. At gagawa ka ng routine. Tapos, may mudra. Isang mudra na hindi nadidiscover ng mga tao, ito. Mudra rin to eh. Mudra rin yan. Ang tawag namin dyan ay Mohini Mudra. Okay. Sino ba si Mohini? Si Mohini, babae yan na diyosa. Okay. Si Mohini, noong mga panahon na yon, dumating si Lord Shiva. Ayan. Na-attract siya o na-attract niya, mali, niya o siya. Basta na-attract si Lord Shiva kay Mohini. Oh, gustong-gusto niya. At gusto niyang katalikin. Gigil siya kay Mohini. At nung niyayakap na si Mohini, tagin siya si Vishnu. Uy! Sabi ni, uy, pareho tayong lalaki. Sabi ni Vishnu. Ikaw naman kasi, tay mali ka naman dun. Yung pala, kaya nagmuhini itong si Vishnu dahil gusto niyang itrap yung demonyo. Papatayin niya yung demonyo eh. Eh sabi niya kay Shiva, binuking mo ako eh, sabi niya. Pero yun ang dasal. Kung gusto mong mag-manifest ng isang bagay, ganon ang dasal. Ganon. Anong gusto mong i-manifest? Magkaroon ka ng $1 million this time? Okay, muhini. Okay, gano'n. Pera, ganyan. Ganon ang dasal. Bakit puro pera and nasa material world tayo? At kailangan natin ng pera. Kailangan ng currency. Oo. Diba? Pero more or less, minsan naman, kung kahit anong hilingin yun, nagbibigay, pero minsan hindi, ibig sabihin hindi pa tamang time. At saka ayaw nung God or Goddess of Time. Oo. Pag pumayag sila, mabilis na lang yan sa, sa 4 a.m. Nandiyan na kagad. Mabilis pa yun sa alas 4, nandiyan na yan kagad. Pero minsan hindi ka humingi, nagbigay eh. Oo nga po. Minsan inisip pa lang nila, nandiyan na kagad. So pag gano'n, ibig sabihin nun, para yan sa'yo, reward mo yan. Mag-thank you ka. Oo, magpasalamat ka, mag-share ka din in terms of mag-share ka dun sa ibang mga tao na wala din. Actually, JB, the first step towards high magic is gratitude. Yes. Magpapa-thank you ka muna, Lord. Thank you po dito sa kape na bigay ni Ate Dioli. Di ba? 2 tao na yung nabigyan mo ng pasalamat dun eh. Oo. Binigyan ka pa ng Biko. Biko. Biko sila Jack na yung gawa ko. Sila Jack lang. Sila Angelo. Ayan. So, ano pa mga katanungan nyo, guys? Magtanong na kayo. Hindi, manifest sila na manifest. Ano bang ginagawa nyo mag-manifest? Paano ba kayo mag-manifest? Sir Tony, araw-araw nagdarasal ako eh. Sino dinadasal mo? Si Lord. Sinong Lord? Anong pangalan ng Lord? Anong pangalan ng Lord nyo? Dapat ang dasalan mo yung Lord God of Wealth. Goddess of Wealth. Sino man yun? Sila Green Tara. Sila 21 Dakinis. Ang dami. Tapos yung... Ikaw naman, ginawa mo pa yung komplikado. May Dakini ka pa dyan. Ayun yung gusto nila, komplikado eh. Si Mama Mary lang, pwede ka nang mangingi eh. Mama Mary, tayong pera po. At saka si, mga Chunti pa doon eh. Si Chunti. O si Matso. Yung Goddess of the West. Tsaka wag nating kakalimutan si Kaisen. Ako naman, yung duwending pula, tawagan, Lolo, wala tayong pera ngayon. At saka sila, Totikong. Natanongin ng mga nasa labas na ngayon sa kuryente. Wala kang customer, ano? Wala nga akong magawa eh. Padala ka! Diba? Ganon.
Usually nga, nagugulat na lang kami minsan eh. Merong magme-message. Oo. Ano yan, kasama yan sa buhay natin. Hindi natin kasi kailangan ipilit din yung sarili natin magtrabaho 24/7. At saka pag ayaw-ayaw. Oo. Ubos yung energy. Oo. Pero ito isa sa pinag-aralan ko, 2 lang. Wag na, ang dami kasi. Merong cloves. Pero yung 2, nutmeg and cardamom. Yung 2 yan tapos samahan mo nung ghee, sunugin mo sa umaga, pag walang dumating na grasya sa'yo, disgrasya ka. Oo. May darating na grasya, imposibleng hindi. Yun lang yung 2 na yon. Pag naamoy yun ng mga inkantadong mababayat, uy! Yung JB, maraming kailangan na pera, yung puntahan natin. Diba? Hindi natin masabi. Pambayad ng Judith. Sila Uy, lang ang huwag mo isali si Judith! Wala na yung laos na yun! Si Judith and si Bills. si Bill Gates. Ay, ako. Dumarating every 15 at saka 30. O kasama naman tayo dun di ba? Oo. Alam natin yan, pare-pare. Sila yung mga naniningil. Kami sa umaga pa nga lang. Yung misis, baka mabunod. Yung pambayad ng Shopee. Oo, di ba? May dumating na, magkano? Ako magagalit pa yun pag wala kang iniwanan pera. Shopee, Lazada. Ganun. Tapos pagka tinanong mo kanino. Kaya ako lahat, pati TikTok, binura ko na eh. Kung bumili eh. Opo, meron na Siya shopping na lang. din si TikTok. Siya na lang, ikaw na lang. Kasi meron na rin sa Instagram eh. meron na rin po shopping. Ay, nakakaloy. Pero mas ngayon yung popular kasi ngayon si TikTok sa mga kabataan. Oo nga eh. Kaya mostly ng mga creators nandun po sila. Pero yung mga seniors, andito Instagram, Facebook. Pero sa Facebook kasi maraming ganas sila sa buhay. Kaya Facebook o TikTok? Facebook po. Facebook. Sa Facebook kasi puro mga kung ano-ano lang yung itatanong eh. Minsan din sa TikTok may mga ganun. Pero may mga malalas na nasa Instagram. Dead ba? Yun. Di ba nga ano daw doon? Strike 1 ako eh. Na-strike 1 ako sa YouTube. Hinabol lang namin. Anong strike 1 eh? Di ba? Yung ang retrato ni Adano yun, nasa Capella Sistina pa nga yun eh. Oy, nakaganon. Inaabot niya yung ng tatay. Di ba? Tapos sabi, nudity. Bobo tong taga-YouTube na to. AI po yung nag-aano doon. Ganon din dito sa Instagram. May mga ganon silang system Nagalit nga si David. Anong nudity? Art yan eh. Hindi ka marunong ng art? Kaya nga. Yun nga po yung red coral, bawal daw. Crime to animals daw. Red coral? Coral nga yun eh. Sila ang pumatay doon, hindi kami. Kaya nga, kami lang yung taga-end user. Sila taga-guhit para maging pula. Kaya nga, anong alay po kaya sa maliliit na kaibigan na duwende na pwedeng i-offer? Usually, honey, chocolate, gusto nila ng chocolate, gatas, yung bagong kanaw na gatas, pwede yun. Yun ang talagang gusto nila. Kung gusto mo, bumili ka ng dairy cream, lagyan mo ng yung pandesal. Kasi ialay mo. Gusto rin yan nila. Oo. Ilagay mo doon sa may labas. Oo. Mamaya kainin ng pusa. May mga dumadaan na scavenger. Oo, mamaya kainin. Kami nga pa, buko na inalay ko sa mga engkanto, kinukuha. Oh? Naglagay ako ng 5 buko. 3 na lang naiwan. Putra, gusto mga engkanto na to. Pati buko pinag-iinitan nito mga ewan ko. Dito na lang ako mag-aalay sa loob. Pumasok na lang sila. May pader ka, kami wala. Yung pader namin, yung minumento. Ay, natuloy. Oo nga, yung pader niya po dito, yung mga halaman niya. Sa araw-araw nandun yung may tama. Nako, sakit yan sa ulo. Sakit sa ulo na. Yun nga dito yung matanda, mukhang nagpo-practice yung mabay buhok. Kasi nakikita niyo rin po minsan dyan nakaupo. Madalas yun nandyan nakaupo sa labas. Nagbubuto-buto. Nag-aaring ako, nung isang araw, tinamaan ako namang kukulang. Sakit sa ulo. Ikaw, babalikan kita. Pag bumalik sa iyan, bahala ka sa buhay mo. Ano pong ginawa, Tito? Pinadumi ko sa daan. Pinagpa-practicean din ako eh. Mga loko-loko yung mga takot naman. Ayaw humarap. Hindi talaga haharap. Tumalikod ka na lang.
Oo, mukhang kakilala niyo rin. Oy, hindi ako takot. Maniwala kayo. Ang kinatatakutan ko lang Diyos. Wala akong ibang kinatatakutan. Maniwala kayo sa akin. Dahil matatangkad na may sungay, lahat na nakaharap ko na. Lahat na. Huwag na kayo may exception to the rule. Di ba ako pa nga nagbabaligtad? Lolo, baka naman ang ibig mo sabihin, ikaw ang mamamatay. Hindi ako. Yung buko binuburan. Anong binuburan? Anong binuburan? Ewan ko. Buko? Yung buko binuburan, pwede raw po ba ialay? Hindi namin naintindihan yung binuburan eh. Ano ba yung binuburan? Buko nyog pwede. Langis ng nyog pwede. Yung pinagkudkuran ng nyog, pwede yun. Yung mismong pinagbalatan ng yung mismong coconut husk, pwede niyala yun. Susunugin mo. Walang hindi pwede. Kaso nga lang, pagka pumasok yung bumbero doon sa loob ng bahay niyo, alam niyo na, may marites kayong kapitbahay. Kasi sa Maynila, mayroong lugar na ayaw magpasunog. Dito rin naman po yata bawal eh. Bawal ba sa inyo? Sa amin hindi eh. Araw-araw nagsusunog ako eh. Ayun. Pero usually, yung incenso, yan, madalas ako nagla-light. Lahat yung nasusunog yung camphor nasusunog. Yung tawas nasusunog. Yung ghee nasusunog yun. Sino ba yung pumunta sa asad? Candle daw. Ano yun eh. Milk candle, yung ghee, di ba? Oo. Ayan, so kinakayod o pwede raw daw? Pwede yung kinakayod. So, yun. Tinamaan daw siya sa senior sa FB and Instagram. Ano na? Tinamaan daw si Jules sa senior. Tinamaan siya saan? Sa senior. Ayan. Kasi minsan hindi na tayo mabilis maka-adapt sa technologies dahil ang daming nangyayari sa paligid natin. At saka hindi mo kailangan mag-adapt sa technology. Hindi. Local pa rin tayo. Oo. Local. Hindi pwedeng Tapos hindi ka marunong mag-Our Father. Hello. Mag-Our Father ka muna. Ayusin mo muna yung first and foremost sa mga dasal, lalo na yung mga dasal dun sa 28 familiares, kailangan mo magdasal ng Our Father, I believe, glory be. Pag walang ganyan, dagdagan mo. Yung dinarasal ng mga PBMA, yung mga yung mga Henoem, ganyan, Bikriam, kailangan dasalin mo yon, 11. Hindi mo pwedeng hindi dasalin yun. Kasama yun sa proseso ng pagdadasal. Kaya kailangan maging matyaga kasi 49 days mo siyang idadasal. Kung nag-miss ka ng isa doon, ulitin mo ulit from the top. Hindi, may bilang. May bilang yan. Hindi yan one moment in time. Hindi, uy. Hindi. Ako, tinan nyo, ako lang, tatanungin nyo ako Alam nyo ba, ang taas ng malefic influence ko against Rahu? Yes! 20 years akong nag-aalay kay Rahu para mawala lang yung na yon. Ang dahilan, pinatay ko yung kambing na walang kasalanan. Sinipa ko siya sa buisit ko. Gaga ka, sige dug. Sabi ng Lord of Karma, ikaw, sa paggawa mo na ito, mahigit 20 years kang may malefic influence ni Rahu. Iyak ka ngayon. Hindi ka pwedeng makatakas. Web yun eh. Nasa loob ka nun eh. Paano mo matatanggal yun? The web of fate na tinatawag. Kaya nga, ang tao, lalo na kung ikaw ay naniniwala sa Buddhism o naniniwala ka sa Mahayana Buddhism, yung Om Mani Padme Hum, magdasal ka siya ng 1,000 muna, the first time. Lahat ng gusto mo mangyayari. Huwag ka na mag-arap ng orasyon. Om Mani Padme Hum, dasalin mo siya. Sa araw ng kapanganakan mo, alam mo, pinanganak ka ng Lunes gawin mo. Ganon. Hanggang sa maka 1,000 ka. Sa susunod na tiyan mo. Sige pa, 1,000 pa uli. Nawala na yung problema mo. Nakakatanggal ng problema. Yung Om Mani Padme Hum. Kasi, yun na nag-cure dun sa lotus. Pag hindi nabuo yun,
kahit anong i-manifest mo, sir, araw-araw nagdadasal ako ng mga sinasabi mo, wala naman nangyayari. Paano hindi ka pa naka-in-sync? In-sync ang tawag. Kung hindi ka pa naka-synchronize, walang nangyayari. Ngayon nga ang turo ko, meron ka namang Om Mani Padme Hum. Gagawin natin, 1 million. 1 million. Sige, pakukuha ko sa miss ko. 1 million. Siguro 3 hours yun. Nangalay na yung misis ko. Magwalamig sa ito. Nag-ano ng picture? Uy, matibay yung Om Mani Padme Hum, JB Oo. Huwag ka na mag-aaral ng orasyon. Huwag ka na bumili ng libro kay yun. Hindi ka. Basta yun. Ang dami mo na nagastos doon, ha? Behave ka dyan. Hindi pa naman ako ulit bumibili dito. Kaya okay lang. Pero siya push ng push, pero paulit-ulit na lang yung laman. Paano ko punta mo kaya siya? Nagtuturo yan sa Letran. Letran Kalamba. Professor siya doon. Hindi halata. Hindi, bata pa naman siya eh. Yung misis din niya nagtuturo. Ang alam ko po, yung misis lang niya ngayon yung nagtuturo. Nagtuturo rin siya sa Kalamba. Alam na, kaya may publishing. Pero yun naman po, usually, ang binabasa ko lang doon, yung mga historical, historical lang. Ang mga orasyones, nandun lang. Ako naman may mga side comment ako kasi marami na rin ako nahawakan ng mga librong lihim. Alam ko na yung libro na yon ay chinap, chap, 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 chap. Ganon. Di ba nga, nagkaroon ako ng libro ni Sabino. Sabi nung angel lumabas, Hoy, Antonio, kulang yan. Nagmamalaki pa si Arman Salazar. Sabi niya, bro, nagkaroon ako ng lihim na karunungan na libro. Padala mo sa akin. O, ritatuhan mo. Sabi ko, Arman, wala pa yan sa elementary. Na-frustrate si Arman Salazar. Yun namang isa, tinuruan ko ng IAOO. Wala raw kwenta. Ay! Naku, top of the line yung IAOO na yan. Sorry. Ayan, ganun na lang. From Jules, Tito, yung Om Mani Padme Hum na prayer day ng panganak niya, Sample Friday. Every Friday, 1,000 times. Yes! Tapos tayo yung 1,000. 108 times. Oo, basta yung Om Mani Padme Hum dapat 1,000. Pero pwede rin 108. Doon ka nagsimula sa 108. Pero the best palagi, 1,000. Yun ang the best. Gagawin mo na lang 1,000 something, 1,080. 1,000. Kung gusto mo. 10 ganun. 10 ikot. That's around estimated mga 20 minutes. Kahit hindi ka na mag-wish, Jules. Lahat ng gusto mo, bibigay. Wag 1,000 ka. Alam ka naman, dasalin mo 1,000, ha? Ang dadasalin mo, Om Mani Padme Hum. Oo. 1,000 times mong i-chant every yung Om Mani Padme Friday. Hum. Yan. Friday ka pala pinanganak, ha? Kaya pala lumilipad ka rin. Lumilipad ng alin, Tito, yung isip? Isit. Uy, hindi. Psychic yan si Jules, no? Psychic yan. Legit na psychic si Jules. Kaya maganda magtanong din kayo sa kanya. Oo nga, tama, no? Tama, sige, tama. Good morning din. Ayan, sorry na, Tito. Hindi naman ako doon. Ayan. Ano pang tanong nyo, guys? Tanong na kayo. Magtanong na kayo. Kasi tanghali na. Wala kasing right med dito. Ayan. Dito sa mga lugar din po ba, applicable din yung doon sa ano natin. Minsan may impression tayo na parang bigla first time lang natin pumunta doon para nakakapunta na tayo doon. Oo, meron naman ganun. Kasi nga, yung body self natin, yung 7 na yan, niwahiwalay ako saan nagpupunta yan. Mga ano mo yan, mga tawag mo dyan, radar. Kahit hindi ka pa nakakapunta doon sa lugar na yun, kaya mo siyang i-describe. Kaya nga. Sa akin kayo magtanong kung ano sasabihin ko. Kung ano-ano sasabihin ko. O di meron ka sasabihin kung ano-ano, di ba? At least may sasabihin ka. Oo, kaysa ano-ano. nonchalant. Mahirap pagka nonchalant. Ayan.
Ano pa mga katanungan nyo guys? Please feel free to comment down below. Wala na siya may paliwanag yan. Nilagay niyang nonchalant. Nonchalant. Et cetera. Ganun lang sabi. Kasi yung et cetera dati, nonchalant kayo. kayo. Mabalik tayo dun sa A-E-I-O-U. Ang A-E-I-O-U, yan ay kapangyarihan ng tao. Yan, nakasulat sa mukha mo. Kaya nga, bawal na manampal na mukha ng tao. Bakit? Nakasulat yung pangalan ng Diyos dyan. Mm-hmm. Tapos, pag nagdadasal ka na pwedeng lumabas sa katawan mo, huwag ilalabas dito sa mundo. Kasi yan, makakapatay ka. Pag nakapatay ka, paano yun? Di yayariin ka nung pinatay mo o yayariin ka nung mga kamag-anak nila. Lagot ka ngayon. Mm-hmm. Hindi nilalabas dito, lalo na yung mga bowel eyes. Hindi naglalabas yan. At saka mag-ingat din kung ano man yung sasabihin nyo or bibitawan yung salita. Kasi yun yung tinatawag na mind over body. Pagka sinabi mo, nangyayari. Lalo na kung may krusang dila. Yun pa. Hahanapan niya ngayon. Buka mo nga yung bibig mo, tinako kung may krus. Kaya nga, di ba, tinatawag nila dun sa Bible, and thy word is law. Yan ang problema mo. Mm-hmm. Kasi sino ba yung nagsalita or nagsabi, and asan ba yung hininga natin? Nasaan yung soul na binigay sa atin? Andiyan sa tinuturo mo. Now you know. Yun. Ano pa mga tanong, guys? Magtanong na kayo. Wala sila tito maitanong. Wala ba kayo maitanong? Mind over matter. And matter over the mind. Ayun, tito, dun sa mga kinesis na yan. Like, for example, telekinesis, psychokinesis. Kinesis. Sige. Bakit tayo binigyan din po ng ganyan? Kapangyarihan niya. Parang usok. Kapangyarihan niya. Ngayon, yan ay pinag-aaralan at pinapractice. Mentalism ang tawag namin una. Sa mentalism, sasabi mo sa isipan mo, ito tinan mo, mahuhulog yan. Pag nahulog yan, ibig sabihin gumagana yung mentalism. At pumapasok doon yung telekinesis. Doon. Na-discover rin ni Uri Geller yan na pag nagbitaw siya ng salita, mangyayari. Kasi nga, it's a form. Binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos. Lalo nung iyak ng sanggol, nasabi din ng pangalan ng Diyos. Pag-iingatan nyo yan. Huwag nyong gagayahin yung iyak ng baby ninyo. Baka kayo may mapatay kayo, hindi yung sinasadya. Diyos ko, buti na lang walang bata dito. Ayan, delikado. Ano pa mga katanungan nyo guys? Please feel free to comment down below. Sino pa may questions? Kasi yan ang sinasabi sa tawag dito, sa Biblia, sa Old Testament lalo na. Hinahanap daw ng mga pantas. Sabi dun sa Kawikaan hinahanap daw ng mga banal at mga pantas at hindi nila makita. Yung pala, nandun lang sa bibig ng sanggol. Di sa kapangyarihan ng Diyos, itinago niya yung pangalan niya doon sa bibig ng sanggol. Diba? Saka, itong si pusa, meow. Pangalan din ng Diyos. Lahat ng mga merong sounds na sinasabi ang mga hayop, especially yan, pusa, aso, yan, kasama rin ng elepante, tsaka kabayo. Sino ba yung may mga sound na ganyan? Yung sound ng ahas. May mga pangalan yan na kaakibat ng pangalan ng Diyos. Kaya, mag-iingat. Pag-iingat, pag-ingatan, lalo na pag ginamit. Kasi pwede ka makapatay. Pwede ka makapagpasabog ng mga hindi nakikita na nila lang. At saka pag nakapagpasabog ka, ikaw babalikan nila. Oo. Yun yung delikado. Ayan din. Ako, toxic. Ayan, mahilig akong manggaya ng meow ng pusa. Masama yun. Yes. Hindi naman, masama JB. Yun lang, hindi niya naiintindihan na tinatawag mo yung kapangyarihan ni Mama Mary. And pwede ka makapagpasabog ng mga hindi nakikita. Yun yung masama. Lalo na pag nabuo Binubuo naman. Kaya tuloy, ang daming nag-aano sa kanila doon. Wag, baka may mabuot, may tamaan kayo. Yun nga.
Huwag kayo magbibiro sa ganyan kasi yan hindi yan biro yung buhay. Yung sarili silang buhay. Ayan. So, Tito, part din kung part ng brain natin yung feelings. So, paano yung sinasabi nila na pagka-amplify or heighten yung emotions natin, ganun din minsan dun sa psychic kinesis natin. Yes, totoo yun. Kasi, di ba, sa tawag ay anthroposophic medicine, andyan yung parte. Ito, Christ self. Ito, Buddha self. Ito, Satan plus. Ito, Satan minus. Yung sa hips, Ariman plus. Yung sa kaliwa, Ariman minus. Sa baba, Asura. Pag nagkita-kita yan lahat na yan, lahat ng gusto mong ma-manifest, mangyayari. Ngayon, may mga warning yan. Kasi si Satanas plus, mautak yan. Mas mautak si Satanas minus. Hindi papayag yan. Hindi papayag. Nung sinasabi ni Rudolf Steiner sa akin na magpa-full possession ka para ma-translate mo yung German sa Pilipino o sa Ingles ng mahusay. Sabi ko, Lolo, ayoko nung ganun. Sabi ko, gusto ko, konti lang, dikit, ganun lang. Wala. Hindi nangyari. So, sabi naman ni Satanas, akala mo, ganun lang kadali yan? Ay, hindi sige nga, pagkita, yung dalawa na lang, hindi mo papakita yon. Yung Christ self, Buddha self, minsan pa ganun. Ayaw ni Buddha, dito ka. Ayaw ni Katoliko, dito ka. Paano pa yung nagtatalo na sa Satan plus and minus? Tsaka yung Ariman plus and minus. Paano mo mabubuo yun? Pag nakialam si si Asura, paano na? Sige. Hindi mo sabi niya, kaya nga si Rudolf Steiner, di ba, nagpatiwakal? Hindi niya maintindihan sa sarili niya kung ano ang gagawin niya. Hindi niya alam Hindi niya alam. Magician din siya, pero hindi niya alam ang gagawin niya. Sorry, yun ang sabi niya. Kaya sinasabi na know thyself, di Plato, hindi iyong ganun kadali. Hindi. Mahirap siya. Oo. Tsaka kahit na yung manifestation, hindi yung ganun kadali. Hindi yung ganun kadali. Akala nila ganun na lang kadali. Ginagamit pa nila sa life coaching. Oh, Lord, pwede ba? Kung kilala mo na yung sarili mo, that's the time mauunawaan mo kung ano nangyayari sa paligid. Na lang ako sa mga sanggol para mangyari yung gusto ko. At saka, yun din, kung very active tayo, ibig sabihin, we take action about the things that we do or the things that we think, automatic yan, mamamanifest mo kung ano man yung gusto mo makuha kagad. Pero kung hindi, wala. Kung isip ka lang, wala sa gawa, wala. Nga. Tapos yung iba, dakdak ng mga gagawin nila. Wala na. Yun. Yun yung mga, kailangan natin rin matutunan. Tinuro na ni Jesus Christ yun Pag nagdasal kayo, pumasok kayo sa loob ng bahay, isara niyo yung bintana, pintuan ninyo, at kausapin niyo yung Diyos sa lihim dahil yung Diyos ninyo, lihim. Yun ang sabi niya. Bakit mo kailangan lumabas sa kalye? I praise you, Lord, blah, blah. Sabi ni Jesus Christ. Wala, mali yan. Sabi ng mga Hapon, Chigaw. Ayan. True. Pag sinabi ko yung gusto ko, hindi nangyayari. Di ba nga? Oo. Kasi tinatamad na tayo. Tayo rin mismo nag-uusog ng gusto natin mangyari. Sa isip mo na lang sabihin. Para hindi ka marinig nila. Oo. At saka marami pang factor na pwede kumontra sa'yo. Gusto mo pala ng pera. Sige, kukontrahin kita. In-announce mo pala sa live mo na ganito, ganyan. Sige. Wala na. Sorry. Good luck. Oo. Madaming ganyan. And, ano pa? Ayan, so si Tito Tony nasa, March 15? Oo, nasa SM Mega Mall, Mega Trade Hall. Doon kami. Meron kaming book fair na sinasabi, nakasama yung, tawag radio magazine. Sama kami doon, kakanta kami doon. 1 oras kami doon.
Sa oras, mga what time po kayo dito mag-start? 12 to 1 ang simula. 12 hapon hanggang 1. Ayun, so for those of you na makaka-visit Sa doon, please do 15. visit them. Yun. Pakinggan niyo yung kundiman at iba pa. Sige. Ayan. Yan lang naman yung segue portion natin for today's episode. At saka mamaya din yung... Parang nakakatawa, parang ng insulto. Masarap tuksohin ang mga tao sa paligid. Ayan. At saka yun din, umiwas kayo sa tukso, sa temptation. Oo. Kasi magda-diet nga, parang kami, magda-diet daw kami. Pero puro cheat day everyday. Ayan, so puro bread, puro ano. Yun, pero naman sa gabi, minsan kumakain pa rin. Ganun pa rin. Ayan. Ako nga parang hindi ako umapayat eh. Pataba ako ng pataba. Ganon. Minsan po kasi water weight, baka water weight po. Siguro nga. Hello po, lahat po ba pwedeng mag-practice sa mentalism or telekinesis? Yes. Lahat tayo merong ganon. Pero hindi lang yan. Meron yan certain percentage. Kung hanggang saan ka lang din. Practice mo muna. Manood ka ng TV. Diba? Nanonood ka ng TV, no? Live yun, live. Alam ba? Itbulaga, pinapanood mo. Merong mga contestant. Mga contestant 1, 2, 3. Sabi mo sa isip mo, ang mananalo dyan, contestant 1. Sinabi mo na eh. Pag nangyari yun, perfect. Pag hindi nangyari, ulitin mo ulit. Try again. Oo, ganun. Replay mo ulit. Isang step yun. Isang step. Ng mentalism. Yun. Hindi, iba pa yung mentalism na nag-brain na manipulation ha. Iba yung manipulation. Ibang mentalism yun. Ibang school of thought yun. The art of dark psychology, psychological warfare yun. Iba yun. Iba satanism yun. Iba na rin. Ba't ba natin tinitira si Satan? Wala namang problema sa atin. Ayun, pag kasi okay na. Okay na po. Ano na kanina. Ayan. So guys, kung wala na mga katanungan, magtanong pa kayo. Pag wala nang katanungan, magtanong pa rin. Meron pa naman tayong 4 minutes to go. Sige. So for those of you who have questions, mentalism po na nakakagalaw ng mga gamit. Pwede yun? Paano po yun? Pwede. Merong ganon. Meron yan sila, Uri Geller nga, di ba? Oo, pero kung ikaw yan, pipilitin mo, mamaya mautot ka na, wala pa rin ganun pa rin yan. Hindi, ano ka lang, step by step. Tapos, huwag kang ma-frustrate. Tuloy-tuloy lang. Kasi nga, ikaw nga, tignan mo lang yung IV stand, bigla yan gagalaw. Oo nga. Gumagalaw naman talaga. Kasi gumagalaw yung pasyente. Diba? Hindi yun mentalism. Physics yun. Tsaka mamaya yung phone mo, nilagay mo dito, tapos hindi pala flat yung surface, o biglang gumalaw, biglang dumulas. Hindi yun mentalism. Ginugulo mo sila, Hindi pa rin maintindihan po nila yung difference between the physics. Kasi ang ibig sabihin kasi ng mentalism, yung isip mo ang nagpagalaw. Diba? Pagka ganyan, tignan mo na lang din. Isa pong example yung mentalism, punta ka sa kalsada, tignan mo kung ano yung sino mas mabilis. Sabihin mo kung anong vehicle na brand. Tapos pagka bumilis yung takbo, alam mo na tama ka. Ganun. Diba? Ganun din doon sa kulay ng mga sasakyan na dadaan. Same banana. Kaya yan yung mga practices dyan. Pero takpan nung mata mo. Hindi ka pwede mandaya. Hindi mo pwedeng tignan. Kaya hayaan mo yung dumadaan na sasakyan. Usually, naging game yan nung bata kung ano yung mga sasakyan na dumadaan, kung anong kulay. Sabihin mo habang nasa biyahe. Pero ako tulog parati dun sa biyahe. Ayan. Recommended din po ba ang fasting? I really do not believe na kailangan mong ganito mag-fasting ka. Ako naniniwala. Ayun. Wag ka magpakabusog. Iba kasi yung tinatawag din ng fasting sa Catholic. Kasi baka nag-fasting bigla na lang merong kamukha nang nangyari kay Jesus, dinala ni Satanas. Baka madala ka na ganun. Mapapirmahan ka kagad ng kontrata. Dinala niya sa simboryo si Jesus Christ. Sige, yumuko ka sa akin, bigay ko sa iyo lahat yan. Ano? Diyos ako? Ikaw tukso akin? Yun. Ano pa ang mga questions, guys? Tanong. Hindi, i-wrap up natin. Merong
consciousness. O wala pa dun yung mentalism. Kasi ang mentalism, papasok pa lang dun sa subconsciousness. Tapos merong super, yung pinakahuli. Sumunod in between, yung supra. Nasa between na ganun. Ang example nun, yung may masusunog o nasusunog, tapos nadala mo yung ref, supra consciousness. Nadala mo eh. Hindi mo nga kaya eh. Pinabalik sa'yo, hindi mo kaya eh. Hindi yan yung adrenaline rush. Iba pa yun. Sinabi nilang adrenaline rush, but in reality, yan yung supra consciousness. Nabuhat mo siya. Sabi nga ni Jesus, sabi ko nga sa inyo, mga ilan sa inyo, sinabi niyo yung bundok, lumipat ka rito, nalilipat. Nalilipat. Nagagawa. Sinabi ni Jesus Christ lahat ng formula. Hindi lang na susundan ng tao. Kasi ang tao ay pasaway. Okay. Ayan. Hello sa mga bagong pasok. Ayan, mukhang time na, Tito. So, sige. Invite natin dito sila dun sa show mo later on. Anong oras po? Alas 5 hanggang alas 7. Kung di man at iba pa, nasa kami, Facebook, live streaming kami sa page ng Radio Magazine o Radio Publico. Doon ko yung manood. Nandun lang. Ayan. Alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. May mga special guests? Mamaya nila malalaman. Ayun. So, actually, wala nga kaming guest eh. Pero sana dumating yung dalawang guest na yun. So, sa mga pupunta din for tomorrow's episode, for tomorrow's session natin, Journey to Atlantis, that's once in a lifetime experience. Huwag kayong kumain ng baboy, manok, baka. Huwag muna kayong kumain ng meat ngayong araw na to. Kayo rin mahihirapan. Or kung nag-fast na kayo ng 3 days before, much better. Oo, tama. Kasi mas alive, awake, enthusiastic kayo after. Kasi experience of a lifetime yun. Hindi lahat ng tao nakakarating doon kahit na mga clairvoyant pa. Oo. So, kasi alam mo, maraming booby trap sa ilalim. Yes. At saka maraming nangliligaw. Siya magpapasabog. Tapos punta ka pa ng Bermuda Triangle. Good luck. Hindi ka pa boom! Sabog ka na. Pero maraming complications doon at saka, contradiction sa Bermuda Triangle. Oo, maraming false notion doon. Yun yung ilalabas namin soon. Kala nila may killing field sa ilalim. Oo, pero sa session yan, it's a session this coming March, ano ba ngayon? Second week na, no? 15, di ba? 4th week. Ibang mga 26 po. Sige. Yan. So with that, guys, thank you for your time. And for those na hindi pa nakapag-join or enroll na kayo. Pero mas maganda face-to-face. Pero una kasi maganda. Ang gagawin dyan, i-analyze or titignan muna natin kung Atlantean ka ba or hindi. Pag hindi, wala yun. Hindi, pag hindi naman, merong gagawin. Merong passport. Merong transport. Dapat may passport. Kasi pag wala, bawal pumasok. O sa bungad ka pa lang, wala ka na. Haharang ka ng mga nasa ilalim ng mga ng mga undins. Okay. Ayan. Tapos, after the journey, may mga prayers pa muna before mag-start. Then, during the journey, it is a guided session. Ibig sabihin, meron nagpa-preside nung session. And after nun, merong interpretation ng mga nakita nyo doon sa ilalim. So, yun. Ganun po yung mangyayari. Kailangan kasi ipag-coincide din. Bakit ganun yung nakita mo? Bakit ito lang yung mga nakita mo versus yung iba? Ito wala yung nakita. Yung iba, wala nakita. Kulay lang. May mga ganun, may mga explanation dyan. Yun yung kailangan natin alamin din. Kasi apat yung pakikiusapan mo doon ng mga encantado. Okay. Pumayag ba yung Diyos? Pumayag ba yung anghel? Pag pumayag, libre ka. Swerte mo. Kaya with that, guys, thank you for your time and see you tomorrow for our session. Goodbye and God bless.